morning! Good morning! Nandito ako sa aming bahay. Ito po ang kabuuan ng aming bahay. Ayan. Ayan po. Kaya po, sabi ko sa inyo, ang aking tindahan ay eto lang. Yun. Good morning, good morning. Update sa aking tindahan. Ngayong araw ay mainit ang panahon. Kahit na mainit, ako'y mag-go-go-ra. Wala na kaming soft drinks. Pupuntahan ko si Suki. At ako ay o-order ng soft drinks. I-deliver naman po yun. Hindi ko naman pipick upin. Yan. Ayan po. Ayon. May napanood ako sa video kagabi na yun daw na malapit na ma-expire ay sila ay nagse-sale. Parang promo. Pero sa akin kasi wala pa naman nangyari na ganon. Kasi mga kinukuha ko lang mga 10-10 na mga chichirya at saka yung sa soft drinks, kung ano lang yung mabili sa akin, yun ang binibili ko. Hindi kasi ko kumukuha ng Mountain Dew na malalaki. Maliliit lang po yung mismo. At saka hindi po ako kumukuha ng soft drinks na sa bote kasi problema pa yung bote na yan na isasauli. Kaya puro plastic po ang binebenta ko na soft drinks. So, ayun, kaya hindi ako inaabutan. At saka yung mga chichirya ko, bawat items po ang kinukuha ko ay 10. Mapamaliit, mapamalaki. Kasi, kaya 10 sa malaki. Halimbawa, ang piatos, 10 piraso ang kinukuha ko. Bakit po 10? Kasi po, parang every 2 weeks ang aking pamimili. Kasi ang chichirya, ayokong umorder kay grocery ng chichirya kasi mas gusto ko ako yung pumipili sa mga chichirya kasi unang-una nga yung expiration. Kaya po, ang kinukuha ko lang kay grocery, mga katulad ng delata, ketchup, gin bilog, 4 cantos, at saka sigarilyo, at saka yung mga pansit canton. Yan po yung kinukuha ko. Yung ibang grocery lang po. Pero chichirya, hindi po ako kumukuha dyan. Kasi nga, gusto ko, pinipili ko. Ako ang pipili, ako ang dadampot para makita ko yung expiration. Kaya po, hindi ako abutan ng expired. Ito naman po ang aking ayan po. Ayan po ba yan? Hindi po yan inaabutan ng expiry date. Expired kasi tinitingnan ko po na yung mga date kung kailan ma-expired. Pero nung mga bago-bago pa lang ako nagtitinda, talagang inabutan ako ng expiration, pati yung pati mga dilata kasi nung mga panahon na yon, ako po ay nag-close ng 2 weeks. 2 weeks po ako nag-close. Pandemic, yung kahigpitan ng pandemic, nag-close po ako ng 2 weeks kasi yung anak ko, yung bunso ko na COVID. Tapos yung panganay ko na COVID din, pero hindi po siya dito. Yung panganay ko nasa condo siya, doon siya nakatira. Etong bunso ko dito sa amin, sarado po. Pagbukas ko po, alam nyo, nakakahinayang para akong nag-umpisa ulit. Bakit? Kasi po, yung ibang mga suki ko, bago ako mag-close,
At saka ang bigas, sabi ko po, kumuha na kayo. Eh, syempre, yung biglaan na ganon, wala naman silang pangkas. Sabi ko, sige lang, ililista ko sa kanyo na bayaran pag open ko. 2 weeks akong wala. Sabi ko ganon. Sinabi ko po sa kanila na sarado ako dahil nga dyan sa COVID na yan. Kung ano yung kailangan nyo, sabi ko, kuhanin nyo na lahat. Sabi kong ganon. At ako'y maglilista. Sabi kong ganon. Alam nyo po, ang na-expired sa akin na delata. Ang delata na mga gatas po ang na-expired sa akin. Nakakalungkot kasi umabot ng 1 kahon. Kaya nga po yan, delata ko na yan. Yan. Konti na lang ngayon. Parang nadala ako ba? Kasi nga, ayun, isang karton po yung na-expired ko na delata, pati yung mga pang-ingredients na delata, yung mga yun, tinamaan po yun ng, sabi ko nga ay tinamaan, pati delata tinamaan ng COVID. Tapos, after di ba po, siguro 2020 yata yon nung magkaroon ng tamaan ng COVID yung mga anak ko. Natatandaan ko, May yun eh. Sumunod, nagka-COVID na naman. Yung mag-ama ko, dito na lang sila sa bahay noong time na yon. Eh, hindi na po gaanong mahigpit noon. Ay, hindi na ako nagsara kasi sabi ko may expire na naman ako. Napakahirap po. Kasi siyempre, nagtitinda tayo, may pera tayo. Yung 2 weeks na hindi ka makalabas, makikisuyo ka, naibili ka ng mga pangangailangan mo dito sa bahay. Napakahirap po talaga. Kasi ang noon time na yon, yung bunso ko tsaka yung panganay na tinamaan ng COVID, obligado kami lahat magpa-swab test eh. Eh magkano ang swab test? Parang 2.5 yata ang lahat-lahat na binayaran ko sa swab test namin dito sa bahay. Umabot ako ng 12,000. Tapos yung mga vitamin C, mga prutas, ay grabe yung gastos noon. Kaya parang nung mag-open ulit ako, nahihirapan ako. Biro nyo, nung mag-open ako, syempre 2 weeks kang sarado, nasanay yung mga tao na sarado ka. Yung mga customer mo, ang hirap nang bumalik. Alam nyo po, parang 1 week yun, hindi ako maka 1,000 man lang. Although pinuno ko ulit si tindahan, pero hindi po ako maka 1,000 kasi nga po nawala na yung mga customer ko eh. Kaya napakahirap po yung magsasara talaga. Kaya ako hanggat maaari, ayaw na ayaw kong magsara. Kaya magmula nung pumasok sa akin si Super A, inaano ko siya, parang tinuruan ko siya kung paano patakbuhin ang tindahan. Kasi sa ayaw mo at sa gusto, iiwan mo siya. Hindi po pwede yung isasarado mo dahil nandyan si Miss A, pauuwiin mo muna. Hindi po. Kasi dati po ganun ang ginagawa ko. Alam nyo, yung palagi kang sarado, totoo po yun. Aalis po yung mga customer mo. Yung siyempre pupunta sila, ang layo-layo ng pinanggalingan nila. Tapos pagdating nila sarado, parang nasanay sila ng ganun. Ang tagal, 1 week po yun. Talagang hirap na hirap makabangon yung tindahan ng mga panahon na yun. Kaya nung dumating si Super A, unti-unti tinuturuan ko siya. At kung aalis talaga ako na matagal, katulad nung Sabado, nung nakaraan, Saturday and Sunday, iniwan ko talaga siya. Ito ang iniwan ko sa kanya. Ayan.
Yan po ang iniwan ko sa kanya. Yung iba naman kasi, may ano po, may mga presyo naman po yung iba. Eto lang po yung wala, yung mga ganyan. Ayan, kaya ginawan ko siya. Salamat naman sa Lord kasi madali naman po make up si Super A. Kaya naiiwan ko na siya ngayon. At ngayon, ako'y aalis na muna at ako ay pupunta kay delivery. Mamaya na po ulit. Ngayon lang nakaligo si Mami Pearl. Ayan. Gabi na po talaga ako naliligo kasi po sa umaga, sa buong maghapon, ang daming trabaho. Ano? Bea! Bea! Bea Ming! Si Bea Ming po ay sasalamin ako. Si Bea Ming po ay hindi makalabas. Asa na ba si Bea Ming? Bea Ming! Oh, ayan si Bea Ming, oh. Ayan ang Bea Ming namin, oh. Kasi po, sinaraduhan ko yung dinadaanan niya. Kasi, ayan, ang dinadaanan ni Bea Ming. Sinaraduhan ko ng car. Kasi po, labas yan ng labas. Baka babae pa naman. Baka malahian ng askal. Sayang. Kaya may nagsabi sa akin, takpan ko daw ng karton yung dinadaanan niya. Kaya yan, kahapon ko pa yan tinakpan. Talaga nakaabang siya dyan, hindi siya makalabas. So, ayun po, ang update namin. Update ko sa inyo, sa aking tindahan, nabanggit ko na nga kanina, ang kwento ko yung dun sa COVID, kung bakit nagkaroon ako ng expired na paninda. Hindi naman talaga maiiwasan, pero simula po noon talagang naging alerto na ako pag bumibili. Sabi nga ni Rose and Dave, ni Ate Rose, ay pagka daw kumuha ka doon sa pinakaloob para at least yung pagkaban may nakahilera na ganyan sa grocery, kumuha ka doon sa pinakaloob kasi ang mga bagger ipinupus nila sa unahan yung mga malapit na ma-expired. Totoo naman pala. Kaya ayun, ganun ang ginagawa ko. Kaya hindi na ako inaabutan ng expired na paninda. Mahirap pagka merong expired kasi pag naibigay natin sa customer na expired, patay. Mamarites tayo sa buong village. Sabihin, nagtitinda tayo ng expired. Ang gulo ng aking ayun. Ayan. So, ayun na nga po. At ang continuation ng aking vlog kanina, ngayon ko na po tatapusin. At hanggang sa muli, sa next vlog na lang po tayo ulit, na hindi ko alam kung ano yung kwento na naman sa aking sari-sari store. At see you na lang po next vlog. I love you all. Paki-subscribe naman po yung mga nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong panonood dahil bawat post ko, ang taas na po ng views. Nakakatuwa naman. Sino ba naman si Mami Pearl? Kabago-bago, parang 12 pa lang yata yung post ko. Pero ang dami ng bawat isang pinopost ko, talagang natutuwa ako kasi ang dami niya pong views. At ngayon po,
Wala pa ako sa 50 na subscriber. Okay lang po yun. Hindi naman ako nagmamadali. Anyway, maraming salamat po sa mga nanonood sa akin na kahit na simpleng video lang pinagtsatsagaan nyo. I love you all. Pa-subscribe naman po. Bye-bye.